So, hello mga bossing. Ngayon mga bossing, mag-open line tayo ng ZLT S10G. Ito ay DIY, so do it yourself. Kayo na mismo mag-open line. Pwede na tayo hindi mag-remote. So, sobrang bilis lang po yung pag-open line dito. Copy and paste lang. Tapos, okay na. Open line na siya. So, papakita ko sa inyo kung ano yung gagawin ninyo. So, unang-una dapat may load yung modem nyo gamit ng SIM nyo, yung TM or GOMO or yung original SIM. So, dapat may load kahit 50 MB lang or 100 MB. Basta may load lang. Yun lang yung kailangan natin, yung unang-unang gagawin. So, dapat nakakonect kayo sa PC or sa laptop or pwede rin sa Wi-Fi, sa cellphone. So, yun. So, pagkatapos, pag nakakonect na kayo sa cellphone nyo, sa laptop nyo, or sa Wi-Fi nyo, paste nyo lang ito sa browser nyo. So, ito yung link ko. So, ito yung link. Demo link lang po ito. So, yan. Yan. Ibigay lang natin to pag gusto nyo. Pero ito ay demo. Pagkatapos nito, iba na yung link na ibibigay ko. So, demo lang to. So, paste nyo lang sa browser. Yan. Paste natin sa browser, guys, no? Paste. So, ayan. Enter natin. So, yan. So, ito yung lalabas. Meron na yung instruction. Kompleto na po yan. So, may instruction na dyan. So, mag-login sa dashboard ng modem. So, ayan. Ang gagawin natin, una is, mag-login sa dashboard ng modem using your browser with the details below or nasa label mismo ng modem mo. So, login natin yung dashboard ng modem. So, meron dyan. Makikita nyo dyan dito sa ayan, ito. Yung IP 192.168.254.254. Yung user at yung password. Yan ang password. At L03E1T3. So, sa mga bagong ZLT, iba yung password. Hindi yun ang password. So, kailangan nyo talaga tingnan yung password sa sa modem nyo sa label. So, pwede rin ito i-copy nyo. So, ayan, copy natin to yung IP, ayan. Copy natin yan. Okay, paste natin dito sa browser. So, pwede nyo gawin. Basta mag-login lang kayo. Ayan, so ito yung latest na ZLT S10G. Okay, so login natin. So, sabi dito login. So, user ang username dito is user. Ayan, user. Ayan. Tapos, yung password ay at L03E1T3. So, provided na din yan sa link. Yan. Pwede natin i-copy ito. Ito ay at L03E1T3. Copy natin. Ayan. So, paste natin dito or pwede rin natin i-type. So, paste na lang. Type lang natin. At L, small letter R yan. L03E1T3. So, show natin para ayan. At L03E1T3. Okay, so yan, login natin. Ayan, so ito yung pinaka-latest na version ng ZLT S10G 3.11. Ayan, software version 3.11.6. Okay, so kailangan natin siyang i-login. So kahit anong version, guys, from latest up down to the oldest version, pwede dito. So ayan, pag naka-login ka na, ang sabi dito, second instruction, copy the link below and paste mo sa URL ng dashboard and hit enter and click send it anyway. So, copy the link below. So, ito yung link na i-copy mo. Okay? Copy ang link. Yan. Pagkatapos mo naman copy yan, okay, na-copy mo yan, paste mo lang dito sa URL. Paste mo dito. Pag paste mo, and hit enter. Pag hit mo ng enter, hintay mo lang. Ayan, naging result success. Okay. Nag-result na success na siya. So, ang mangyayari dyan, magre-reboot yan ang modem. Hintay nyo lang mag-reboot ang modem. Okay, so, ayan, nag-reboot na, di ba? Nawala na yung ilaw. So, basta mag-result success na yan siya, magre-reboot na ang modem. So, hintayin lang ng ilang seconds. So, minsan,
Hindi siya mag-result success ang pag sa iba sa cellphone nyo or sa laptop nyo magiging may nakasulat na send it anyway. You know? And hit enter and click send it anyway. So dito sa atin wala nang send it anyway. Diretso na siya ng result success. So yun lang tandaan nyo. Pag nag-hit enter nyo na tapos nag-result success na siya, so okay na yun. Hintay lang kayo mag-reboot. Pero pag hit enter nyo tapos may nakalagay sa baba na click send, may send it anyway. So i-click nyo yung send it anyway. Tapos magiging mag-result success na yun siya. Tapos hintay nyo lang, magre-reboot na yung modem. So ayan, nag-reboot na yung modem natin. Okay. Pag-reboot ng modem, open na natin yung dashboard natin, okay? So, yung dashboard natin, same IP address pa rin. Pero iba na po yung kanyang itsura. So, ayan, open line na siya. So, yung login natin, hindi na yung user, admin na po. Okay? Username natin is small letter admin at ang password ay small letter admin din. Yan. So, ayan na. So, meron na tayong ditong signal bar. Ayan. So, signal bar natin. Ayan. Signal bar. Meron din tayong change IMEI. Okay, pwede kayo mag-change IMEI dito. Sample Rocket SIM or TNT SIM card. Click nyo lang. Tapos, pili lang kayo. Tapos, click nyo yung change IMEI. Magre-reboot yung modem ninyo. So, ganun lang. Tapos, yung banlocking. Dito kayo mag-banlock. Magpili kayo ng bands kung anong mas malakas. Sample, band 41. So, ayan. Apply nyo lang. Ayan. So, magbabanlock din yan siya. Okay. So, ganyan ang ating, so, pwede din natin i-check. Balik natin at i-apply. So, ayan. So, pwede na to siyang, pwede na ito sa lahat ng SIM card, no? GOMO, TM, dito, SIM card. So, lahat po ay pwede na po itong gamitin. So, ayan. Okay. Okay. So, try natin siya, guys. Lagay natin dito sa mas malakas kasi pag naka-ano siya, pag naka-open line na siya kasi mas ito ay pinaka magaan na firmware to, guys. Ayan, naka-band 41 tayo. Try natin kung ano ang speed niya. Diba? Mababa siya ngayon ng 24. 25. Ayan. Lakas. Gamit yung GOMO natin. So, sobrang solid na siya, guys. So, ayan. Ganun lang po kasimple, guys. Open. Kayo na yung mismo mag-open line. Sobrang dali na lang po mag-open line. Hindi na nyo kailangan magpa-remote. Kayo na mismo. So, PM nyo lang ako at ibigay ko yung link ko. Tapos, yung presyo po, sobrang mura lang po yung price natin dito. Kayo na mismo mag-open line. So, tapos makikita po natin yan pag nag-success po kasi may flash dito. Ayan. May recorded flash po ito, guys. Ayan. Nakikita po yan na may na-reflash. Ayan. So, may record po yan. So, that's all po. Bye-bye.